So, ang work environment doon is compare dito is much better dito. Dito mo ma-appreciate yung working environment talaga. Yung doon kasi kiss-ass ka. Wala kang choice kasi yung pag-stay mo is nakadepende sa employer mo. Work visa ka, naka-work visa ka. Pag sinabi ng amo mo, I don't like you, go home. So wala kang choice. Kung bitbit mo ang pamilya mo, uwi ka ng Pilipinas. Not unless makahanap ka agad ng work. Doon hindi rin basta-basta mag switch ka ng work from one company to another. Kasi ang daming papel, working visa, transfer of that one, something like that. Very, every second, every minute is talagang, based sa my experiences, talagang susulitin nila. Unlike dito, is so calm, based sa experience ko dito. At yung rights mo as employee is ramdam na ramdam mo dito. So, yun lang yung talaga, kahit lagi kong sinasabi sa asawa ko na we are very grateful talaga napunta kami dito sa Canada kasi naiko-compare ko talaga yung working environment dito. Dito ma-appreciate talaga. Kasi doon, I work in a telecom company po. I work in Etisalat. So, isa sa mga biggest telecom company sa Abu Dhabi. So, dalawa lang naman yung company doon. It's Etisalat and Du, pero may mga sister, sila, para siyang Smart and Globe, tapos mga Touch Mobile, something ganun. Marami silang pero yun yung main Etisalat. So, customer service, trabaho namin mag-asawa that time, pero bago ko siya ng work kasi pareho na kaming customer service. Very toxic na kasi araw-araw humaharap kami sa tao, araw-araw nagre-receive kami ng complaint, araw-araw nagbebenta kami kasi not only mobile plans, devices, mga iPhone, Samsung, nag-ano rin kami ng home internet, billing, tumatanggap rin kami ng mga bayad, tapos nag-akasap rin kami ng mga complaints. So, all in one kami. So, sabi ko sa asawa ko, dapat masyadong toxic na kung pareho kaming pagod, tapos syempre nadadala mo yung katoksiyan ng minsan sa mga customer, syempre maapektuhan rin pag-uwi mo. So, I decided na mag-resign siya, tapos hanap siya ng bagong work. And luckily, nakahanap siya ng bagong trabaho. Doon kasi, pag umabsent ka, para kang tatanungin ka, bakit ka absent? Anong sakit mo? Parang lahat na lang detalye kailangan mo sabihin para maniwala sila. Dito hindi. Pag tumawag ka, I cannot come, minsan hindi. Sasagot lang yung amo mo, yung visor mo or manager, okay, that's it. Hindi nila tatanungin kung ano. Siguro questioning ka lang kapag matagal ka ng absent 3 days, 4 days, so you have to inform your supervisor or HR. Doon ka lang magpo-provide ng medical certificate dito sa Canada. Medical benefits, that's different and depende kung anong company mo dito dun sa Abu Dhabi. Ako kasi, yung Etisalat kasi may agency. So, may mga direkta, mayroong through agency. So, yung mga direkta, mga lokal, doon, yun yung mga upper management. Kaming mga customer service is through agency. So, yung benefits namin are coming from agency. Pero nagpapasweldo sa amin is agency rin. So, nagbabayad yung company ng Etisalat sa agency, yung agency nagbabayad sa amin. So, yung benefits gagaling sa agency. So, yung daman insurance yung tawag nun. So, cover naman lahat except dental. Pag may kakilala kayo nagtatrabaho sa UAE, sa Abu Dhabi or Dubai or anywhere na kasama yung dental benefits, magandang company yun. Ibig sabihin, napakaganda ng company mo. Although sa amin naman, okay rin naman kasi yung twice na cesarean yung asawa ko, nagbayad lang ako ng I think 500 dirhams lang. Yun lang.
That's it. Covered na ng insurance yung iba. Kinakabahan nga ako nung sa firstborn daughter ko. Kasi kala ko mga 10,000 dirham babae, pero 500 lang naman. So, kahinga-hinga naman ako. So, yun lang, yung mga difference. Tapos, ang kaibahan lang dito, the culture shock talaga kami yung pag-process ng mga documents. Grabe. Kumbaga parang nasa old age pa rin kung i-compare sa Abu Dhabi. Kasi sa Abu Dhabi, through mobile, smartphones, internet, mag-request ka, lahat, digital na. Kung kailangan mo ng hard copy, then that's the time only na pupunta ka sa office nila, papatatakan mo yung parang selyado, notarize, something ganun. Other than that, is all digital. Renew ka ng insurance, renew ka ng registration. Yung registration ng sasakyan, pupunta ka lang sa parang renewal, yung pinaka-office nila. Merong parang machine, parang ATM. Lalagay, meron silang po-provide kasi sa iyo. Dito kasi registration papel, di ba? Dito sa Canada, doon kasi parang yung license card. Sasalpak mo lang yun doon sa machine, babasahin nila yung information mo. Kung may fine ka, you have to pay first before register. Bayad, tapos bibigyan ka uli ng panibagong card, ng registration card. Tapos kuha ka ng insurance, depends on you, kung third party or something ganun, kung full coverage, something like that. That's it. Na mas mura ang mga insurance doon kasi one-time payment lang, parang Pilipinas. Like dito, napakamahal. Pero ang kaibahan lang doon kasi you have to take care of your car kasi masyadong mainit. So, every 2 years yata, depende kung gaano mo ginagamit sa sasakyan, you have to change your tire kasi nga sobrang init, madaling numipis yung gulong. Tapos, lahat ng mga sasakyan doon is automatic pero na silang fire extinguisher maliit kasi sobrang init doon. Hindi mo nga mahawakan yung manibela kapag summer kasi kailangan palamigin mo yung buong sasakyan ng 30 minutes para pagpasok mo is convenient mag-drive. Because yung humid nila, mainit na tapos yung humid pa nila. Digital, yung ang binenta ko yung sasakyan ko, pinost ko sa marketplace, may nagkagusto na ibang lahi. Chinek niya, dinrive niya, tapos yung nagustuhan niya, may phone siya, transfer of ownership, transfer of insurance, blah 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 blah. Assalamualaikum, salam. Shake hands, bayad, that's it. Ganun kasimple. 5 to 10 minutes, that's the maximum. Ganun ka-convenient. Hindi mo kailangang pumunta ng registry to transfer or mga form, walang right ng something, ganun. Wala. Tapos yung mga traffic fines, kasi doon is radar. Although may radar rin naman dito, but I don't know if dito kasi may yung mga police, mga ghost car. Tapos kung sa radar naman dito yata, hindi ko pa naman na-experience, is parang it will take a week or 2 weeks para makita mo yung papel na malaman mo na hagip ka ng camera na overspeeding or whatever na traffic fines mo. Kung police naman nakahuli, syempre automatic may ticket ka. Doon, iba. Pag napicturean ka ng traffic fines, na huli ka sa radar, after 1 day, makaka-receive ka ng text message and then may link sila automatic doon sa app nila. Makikita mo lahat ng information, picture, license mo, anong speed mo, anong lahat. Tapos babayaran mo siya. Through smartphone rin siya babayaran. So, ganun din pag pulis ang nakahuli sa iyo. Malas ka pag pulis ang nakahuli rin sa iyo kasi minsan ronda rin sila. But bihira lang sila rumoronda. O may ilan, depende kung may mga big events, something like that. So, yun lang yung kaibahan. Although marami pa naman, pero sa ngayon, yung muna yung story namin. So, when we decided na 2017, late 2017,
Pinagbubuntis pa ng asawa ko yung bunso namin, mga and then when we decided na my wife decided na mag Canada. So my brother ako dito, which is in Winnipeg for more than 10 years na. Then kasi wala pa kaming idea kung paano mag-apply, so nag-research kami at merong agency na tumulong sa amin. Ang pangalan is the Immigration Office. Ewan ko kung nag-exist pa rin siya. So laki ang tulong yun. Ang kagandahan yung package niyo, may kasama ng tutulungan kang pagre-review, tapos papeles, ano yung mga documents na ano yun mo. So late, yung nanganak niyang asawa sa bunso ko, lumalarga na yung papers namin. 2018, early 2018 yata, naka-receive na kami ng ng application to apply, intention to apply, something ganun. Sorry yung mga pangalan, terminology, hindi ko kasi ang asawa ko talaga, mostly siya nag-aasikaso ng papers. 2018, more in processing na kami. 2019, visa approved. January, may approve na kami for medical. After a month, sunod-sunod na yon. Tapos may visa na kami ng April 2019. Tapos we decided na magbakasyon, umuwi muna kami ng Pilipinas bago kami pumunta ng Canada. So nagbakasyon muna kami ng Pilipinas. Balik uli kami ng Abu Dhabi para ibenta lahat ng mga gamit namin, sasakyan. Isa lang naman yung sasakyan ko. Pamigay yung iba, yung mga hindi nabenta, turnover ng yung naming flat. So October 2019 yung umalis kami ng Abu Dhabi. And then December 2019 until first quarter of the 2020 yung nag-hit yung COVID. So it's a blessing in disguise na wala na kami doon. Alam mo yun, hindi ko makakalimutan yung sinabi ng asawa ko na kung hindi natin gagawin ngayon, kailan pa? Kasi dati parang more plano-plano lang. Ako naman hesitant ako. Huwag na tayong pero siguro talaga yung wisdom ng asawa ko na mag-apply na tayo. And now, we're here. We're here in Canada, appreciating all the blessings na binigay ng Panginoon sa amin. And we're so thankful na most special sa asawa ko na nag-guide sa akin, sa aming pamilya. I admit it kasi talaga siya yung talagang nagplano ng lahat. Oo lang ako, oo. Then that's the reason nag-create kami ng YouTube. Because ng YouTube na yon, marami kasi nagtanong, napapagod na kaming magkwento ng paulit-ulit. So, sabi ng asawa ko, sige, mag-decide tayo, gawa tayo ng YouTube. And then that, Pamilya na Basilia YouTube channel was born. So, yun talaga yung history ng YouTube channel namin. Although hindi naman karamihan yung aming subscriber, pero we're so glad na maraming, lalo na yung COVID, ang daming nagme-message sa amin, question and answer. Gumagawa pa kami ng mga question and answer noon para makatulong. Kung re-review nyo yung mga previous years namin channel namin, may mga question and answer kami doon. So, yun lang po. Yun lang muna po yung aking may share sa araw na to, sa episode na to, tungkol sa journey namin dito sa Canada. Marami pang differences dito, of course, but we are so blessed na na-experience namin yun. Talagang hindi kami sa Abu Dhabi na parang, oh my God, malaking sweldo namin. No. Ang sweldo ko po sa Abu Dhabi is 4,500 dirhams. Okay. Kaibahan lang dito kasi, doon kasi walang income tax. Dito meron. But
Although mga restaurant doon, maraming kapagpipilian kasi sobrang daming Pilipino doon. So, maraming murang restaurant, may mahal rin. Pero nasa sayo na yan. Nasa sayo na. Kaya nagulat sila after 7 months dito sa Canada, nakakuha kami ng bahay. Kasi yung mga naipon namin, yung naitipid namin sa accommodation, yung paparent pa kami ng flat is doon talaga. Talagang nagpunta kami ng Canada na full battle gear kami. Talagang pinilano lahat. Pros, cons, paano kung ganito ang mangyari, talagang ano yung ideal location, yung nasa Winnipeg pa kami. Lahat, ni-research namin lahat, pinanood namin yung mga nag-YouTube na dati pa. Google, Reddit, lahat talaga. Kaya yung pagdating namin, hold your culture shock kami, pero we're already prepared. Take note po, nag-umpisa kami dito sa Canada, minimum wage. Ako, I'm very proud, nagtrabaho ako sa Walmart na ang sahod ko is 11.65 dirhams. Dollars. Plus $1 that time kasi COVID. Plus $2 kasi nagtrabaho ko during COVID. And I'm so grateful sa experience ko. Kasi minahal ko yung trabaho ko sa Walmart. Panggabi ako noon. Sa produce ako nagtatrabaho. Then when I decided na after 1 year and 7 months sa Walmart, I decided na gusto kong mag-upgrade ng working experience. So, ayun na, nag-apply ako sa manufacturing, nakapasok ako, then the rest are history. So, yun na talagang pinaka-footprint ko from manufacturing, production, so doon na ako So, talagang yung transition talagang hindi, kung may goal ka talaga, you have to do it. Yan lang talaga advice ko. And lahat ng accomplishment na meron po kami is talagang we are talagang pinaghirapan namin, pinagplanuhan namin. Kaya yung mga nararanasan ng mga newcomer, nahihirapang maghanap ng trabaho, na frustration, naranasan rin po namin yan. Dumaan rin po kami dyan. Naiwanan rin kami ng bus. Tumatakbo pa rin kami sa snow para makahabol ng bus. Naranasan po namin yan. And nung wala pa akong sasakyan, nagbabike lang ako from home, going to Walmart, going to home. Nagbabike lang ako niyan kasi wala pa akong sasakyan. Tiniis ko po yun. Kaya pag lagi kami mag-asawa, pag nagdadrive lang pa uwi, minsan natatawa lang kami, remind us yung beginnings namin, humble beginnings namin. And hanggang ngayon, hindi namin kinakaya yun. Very proud kami, paulit kong sinasabi yan, kinikwento sa mga naging katrabaho ko, sa mga namimit namin na newcomer. Namin. Dito, tiyaga lang talaga, pray. Dapat mag-set ka ng goal talaga. Kung hindi, dapat marami kang plan. Kung hindi maano yung plan A, may plan B, may plan C, plan D, E, hanggang Z. Hindi ka dapat nawawala ng other option dito. So ngayon, humahaba na yung vlog ko. Sana may natutunan po kayo. At maraming pong salamat sa panonood. At makita-kita muli po tayo sa susunod na mga vlog at sana magustuhan niyo po itong episode na to. At sana na-inspire man lang kayo sa history namin dito sa Canada. Bye-bye!